Amen. Great presentation by East Corner. Great music, but again, there is still no substitute for the preaching of the Word of God. Amen. Please all rise as we welcome once again to the pulpit, Brother Mackie Lorena. Amen, amen. What a great songs. Amen. Alam niyo po mga kapatid, kaya hindi mo pwedeng tawaran. Kasi pag tinawaran mo, 5K na lang yun. Hindi mo pwedeng tawaran mga kapatid ang kasiyahan kapag tayo, ang pag yan ay patungkol sa Panginoon. Amen? Amen. Alam niyo po, kanina pa ako na-fire up eh. Doon pa lang sa preaching ni Sir Ponching, talagang bitaw na ako eh. Let's pray. Dahil alam niyo po, napakaganda po ng presentation. Alam niyo po, that is Christmas. Amen? That is Christmas. Wag po tayong papaloko sa dyablo mga kapatid, na to the point na ikukulong niya yung ating pong isipan na ito lang ang ibig sabihin ng Christmas. Kung meron man po mga kapatid, totoong kayang mag-express what is Christmas, it is you as a son of God. Ikaw na nakatanggap ng kaligtasan. Ikaw na nakatanggap noong salvation na ibinigay noong baby sa manger. Diba? Ikaw yon mga kapatid. Ikaw at ako lang ang tanging makaka-express pag sinabi nating what is Christmas. Kasi pag tinanong mo ngayon, what is Christmas? Christmas is all about the gifts, the places, and everything. Lahat. No? Yan lang. Doon nakatuon ang atensyon ng tao. Doon nakatuon yung focus ng tao na doon lang sa bagay na yon. Paano pag nawala ang parol? Paano kapag nawala ang Christmas tree? Paano kapag napundi ang Christmas lights? Paano ang Pasko mo? Di ba? Pero sa atin mga kapatid, bilang isang anak ng Diyos, di natin kailangan ng mga bagay na yan. Those are just the add-ons on what is Christmas is all about. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, katulad nung kanta noong quartet ba yung kanina? Quartet no, kasama si Ma'am Jenny. Tama ba? Quartet kanina ng ladies. Isn't it amazing how He came? Isn't it amazing how He came? The people before are expecting, siguro, kaya nga hanggang ngayon mga kapatid, up until to this time, hindi nila pinapaniwalaan that the Messiah has already come. Hindi maraming taga doon mismo sa lugar na yon ang hindi naniniwala sa second coming na tinatawag. Bakit? Because they don't accept the truth na ang Panginoon ay dumating sa ganung klaseng pamamaraan. But for us, it is amazing how He came to us. Diba? That's why it is always bring 10,000 joys to us. Amen. Kaya nga mga kapatid, yan po ang mensahe ng Pasko. Ang mensahe po ng Pasko ay hindi lang nababalot sa regalo. Sabi nga ng mensahe po kanina ng umaga, malawak ang naaabot ng Kapaskuhan. Huwag lang tayo magtuon sa isang bagay. Kundi malawak ang naaabot ng Kapaskuhan, ang mensahe ng Pasko, malawak ang naaabot yan. Huwag po natin pahintulutan na ang mundo po na ito ay ikulong tayo sa isang paniwala na ito lang ang Pasko. Kaya nga mga kapatid, tayo po bilang isang Kristiyano, nawa hindi po tayo magsawa sa mensahe ng Kapaskuhan. Amen. Alright, in the book of Matthew chapter number 2. Matthew chapter number 2 in verse number, we'll begin reading from verse number 7 down to verse number 12. Alam niyo po, for the first Sunday, ito pong text po na ito ay lagi na pong nababanggit ni Sir Jao po dito. At sa awa ng Diyos, meron pa tayong nakuha. Dahil alam niyo po, yan po ang kagandahan, no? That is what we call hermeneutics. Okay? So alam niyo po mga kapatid, itong verse po na ito, kung inyo po titingnan, alam niyo po, I don't know about you brethren, but if you are listening to the preaching every Sunday morning, ito po ay hinimay-himay ng ating tagapagsalita. The star, the gift, at yung kanina pong mensahe. Di po ba? The effectiveness of the star. Di ba yun? The effectiveness of Christmas. Hinimay-himay po ito ng mensahe. Kaya ang mensahe po na ito ay hinimay-himay. Kaya wag po tayo mga kapatid, Matthew na naman.
Di ba? Huwag tayong magsasawa. Sabi ko nga po, ang mensahe ng Christmas, ito po, this is the truth, brethren. The message of Christmas is not just only for December. Put that in your mind, brethren, that the message of Christmas is not limited on December. Kung ikaw na taong ligtas at tiyak mo at alam mo, tinanggap mo ang Panginoon bilang iyong sariling tagapagligtas, huwag mong ikulong ang sarili mo sa December. Enjoy the message of Christmas, brethren. Amen? Matthew chapter number 2 and verse number 7, the Bible says, Then Herod, when he had privately called the wise men, inquired of them diligently what time the star appeared. Verse number 8, And he sent them to Bethlehem and said, Go and search diligently for the young child. And when ye have found him, bring me word again, that I may come and worship him also. Tandaan niyo po ito pong talata po na ito. Okay? Verse number 9. When they had heard the king, they departed. And lo, the star which they saw in the east went before them till it came and stood over where the young child was. Verse number 10, when they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy. Verse number 11, and when they were come into the house, they saw the young child with Mary, his mother, and fell down and worshipped him. And when they had opened their treasures, they presented unto him gifts, gold and frankincense and myrrh. Verse number 12, and being warned of God in a dream that they should not return to Herod, they departed into their own country another way. Okay, tandaan niyo po, yung pangyayari po na ito pong event po na ito na nangyari sa buhay ng mga wise men. Okay? Tayo po ay saglit na manalangin. Dakila po naming Diyos, ang mambanal na makapangyarihan sa lahat. Salamat Panginoon for the third Sunday of this month. Kami po ay nasumpungan niyo po sa inyo pong bahay-sambahan. Purihin po ang inyo pong dakilang pangalan, O Diyos, sapagkat alam po namin maraming commons ang mundo po na ito na upang matanggal ang aming focus at masway po kami into the right reason of this season. But all the glory belongs to you, O God, by allowing us to be here in your church this evening. Kayo po ang magbukas ng aming puso at magbukas ng aming isipan upang matanggap po namin ng buo ang inyong pong salita. Make me worthy, O God, as I speak to your people. Make me a blessing and make us all worthy to receive your word this evening. Please forgive us from all of our sins. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. All right, please be seated. Okay, are you ready? Amen. Okay. Nakatulad nga po ng sinabi ko po, mga kapatid, huwag tayong papatalo sa dyablo. Alam niyo po, it is always good to see that the church is filled every December. Okay, the church is packed up every December. Alam niyo po, nakakalungkot kapag nauna pa tayong magbakasyon kaysa sa iba. Di ba? Kaya nga mga kapatid, kung sabi ko nga po sa inyo nung una, kung meron mang totoong makakapag-express what Christmas is all about, tayo po yung mga anak ng Diyos. Katulad kanina, the presentation of the East Corner, that's how Christmas is expressed to those families and young people. Sabi nga ni Sir Roy kanina, lahat tayo ay may pinanggalingan, lahat tayo ay may iba-iba ng background, lahat tayo ay may iba-ibang nilakaran sa ating pong buhay. But had it not been for the Christmas, walang ganong kasayang pamilya. Walang ganong kasayang kabataan. Kita nyo naman yung pagsasadula kanina. Ang dami nangyari sa mga buhay nila. Pinilit nila magkaroon ng ganito, pinilit nila magkaroon ng ganyan, pinilit nila maging ganito, pinilit nila maging ganyan. Pero ang mensahe ng Kapaskuhan sa kanila ay hindi yung maraming paghanga, kundi ang mensahe ng Pasko sa kanila ay yung masumpungan sila sa simbahan ng Diyos, sa tahanan ng Diyos, ng buo ang kanilang pamilya. Two of the most important dates of this month is coming up next week. That is 24 and 25. Alam ko, excited na yung iba sa inyo eh. Excited na talaga. Everybody will be busy of something because the most awaited days of December is on. Talaga naman, baka ngayon pa lang, kapatid, may nakabalot na sa inyo. Ngayon pa lang, may nakabalot na sa isa at nakatago na sa ilalim ng cabinet ninyo. Para hindi makita ni tatay, para hindi makita ni nanay, o para hindi mahuli ni tatay.
Di ba? Everybody will be busy about something. Bakit? Paparating na yung pinaka-inaantay na araw natin. Everyone is excited to go to a place like this. Sir Jairus? Yeah. Familiar place? Sino po nakapunta dyan? Taas ang kamay. Taas na, wag nang magsinungaling, magagalit si Lord. Ha? Madumi yung tubig. Everybody is excited to go to a place like this. Dahil pag pumunta ka dyan, ang sabi nga sa lugar na yan, feel the love this Christmas. If you want to feel the love this Christmas, lakad ka dyan. Punta ka dyan, no? Yeah. Provinciudad. Yan. Ha? Alam natin yan. Ano naman ang sabi ng lugar na yan? Pamilya ngayong Pasko sa probinsiyudad. Diba? Alam po natin lahat ng lugar na yan. And lastly, everyone is gathering some money to treat their children to go to a place like this. Yan, 20% discount po yan, nakita ko sa Facebook. Ano po ang sabi ng lugar na yan? Experiencing the season of giving with the Master of Gifts. Ganda po, no? Kita po natin, mga kapatid, some of us now are excited na makapunta sa mga lugar na ito. I know that these are of three of many na alam niyong magandang puntahan ngayong Pasko. Sabi ko nga, sabi ko nga last week, everybody is scrolling. Saan kaya magandang dalhin ang pamilya? Saan kaya magandang dalhin ang aking mga anak? These are the places that will give you that unforgettable Christmas experience as you walk on their pathways. Yung tipong habang naglalakad ka talagang feel mo yung lamig ng Pasko at hindi mo masasabing ang lamig ng Pasko ko. Diba? Yung tipong pag naglakad ka talagang ramdam mo yung lamig ng Pasko. Kaysa naman, doon sa isa na nagsabi, ano ba yan? Ang lamig ng Pasko ko. Kagkaiba yun. Diba? Yan lahat, mga kapatid, ay gusto nating lakaran. And those are the places that you can really say, this Christmas, pag nakapunta ako sa lugar na mga ganyan, this Christmas, I am in my wonderland. Pag nakapunta ka sa lugar na yan, sasabihin mo, yes, this is the place that I want. This is the kind of the lights that I wanted to see. Ito yung lugar na kung saan gusto kong dalhin ang pamilya ko. Kaya nga kapag napunta ka sa lugar na yan, masasabi mong, yeah, this Christmas, we are in our wonderland. Yan ang sinasabi ng mga tao kapag nakapunta ka sa lugar na yan. But how about this place? How about this place? How about this place, brethren? Kapatid, kung nasabi mo doon sa mga lugar na una kong ipinakita sa iyo, nakakaiba ang experience mo habang ikaw ay naglalakad on their pathway. Well, tonight, brethren, let me show you once again that experience that you have when you walk on this place. Oh, kapatid, sabi ko po sa inyo, maraming beses po nagsasabi natin napakaganda ng lugar. Pag naglakad ka doon sa isang malayong tulay na puro Christmas lights, masasabi mo, pambihirang lugar to. Ito ang lugar ngayong Pasko. Ito talaga ang wonderland ko. Ito ang lugar habang naglalakad ka dyan, masasabi mong, naramdaman ko ang Pasko. But how about when you walk on that place? When you walk on that place, brethren, did you experience that unforgettable experience of your life? Masasabi natin, nung dinala ako ni mama at ni papa ko, nung dinala ako ni Ninong at ni Ninang doon sa lugar na yon, talaga namang yun ang pinakamasayang araw ng buhay ko. But how about nung dinala ka ng Diyos sa lugar na yon? How about when you walk on that place, brethren?
Yan ang pagkakamali ng maraming tao ngayon, kapatid. Yung madami na tayong gustong lakarang lugar, pero nakakalimutan natin yung isang lugar na nagtulak sa iyo para ma-enjoy mo ang panahon na ito. Kapatid, yung lugar po na yon, ay kung wala po ang lugar na iyon, hindi mo mai-enjoy ang panahon na ito. Pumunta ka man doon sa 3 lugar, ma-experience mo man maglakad doon sa 3 lugar na yon. Pero kapag hindi ka nakapaglakad sa lugar na yon, hindi mo mai-enjoy ang Pasko na ito. Some of us are wasting our time, wasting our effort, spending some money on that places. But how about this place? Sabi natin, unforgettable na yung experience ko noong nakalakad ako sa lugar na yon. Pero nung nakalakad ka sa lugar na yan, did you post it on your social media account, young people, as one of the unforgettable places that you have been? Hindi. Bakit po, mga kapatid? Sapagkat sabi ko nga po, diyan tayo nagkakamali. Minsan lahat na lang gusto nating lakaran para ma-enjoy natin ang panahon na ito, nilakaran na natin. Pero yung isang dapat nating lakaran na nagtulak sa atin para ma-enjoy natin ang panahon na ito, ay nakalimutan natin. Brethren, the very goal of this message tonight is for once again, mga kapatid, na ma-encourage tayo to stay on the right track and keep our focus right during this Christmas season as we continue walking in a Christian wonderland. That's the title of the message this evening. Walking in a Christian wonderland. You don't need that winter wonderland, brethren. All you have to do is for you to enjoy this very season, is to continue to walk in a Christian wonderland. What is wonderland? Pag sinabi po nating wonderland, kapatid, ano po ang ibig sabihin yan? Wonderland, it means a place, a land, or a place full of wonderful things. Ulitin po natin. Wonderland means a land or a place full of wonderful things. Kapatid, bilang isang Kristiyano, nais ko pong sabihin sa inyo that your wonderland is not just about a wonderful places. Your wonderland is not just about those nice views, and it is not just about the lights, because the wonderland of a Christian is all about the life. Ulitin po natin. The wonderland of a Christian, ang isang wonderland ng isang Kristiyano is not about, napakaganda naman ng lugar na ito. The wonderland of a Christian is not about the lights, but it is all about the life. Bakit po? Bakit po buhay, kapatid, ang wonderland ng isang Kristiyano? Kapatid, ang nakakalungkot minsan ay yung mapunta tayo sa isang sitwasyon na masasabi nating ang ganda ng lugar, ang daming bagong pagkakaabalahan sa lugar na ito, pero nakakalimutan na natin yung isang lugar na nagbago ng iyong buhay, na nagbuo ng iyong pamilya at nagbigay sa iyo ng pag-asa. And that is this place right here, the wonderland of Christians. It is not about the lights. Pag naglakad ka doon sa wonderland na sinasabi ng mundo na ito, ilaw lang ang makikita mo. Mga bagong pananaw lang ang makikita mo. Pero when you walk on the Christian wonderland, it's about the new life. It's about the family that being tied up together. It's about that new hope na meron ka as you continue to walk in the place right here, the wonderland of a Christian. Kapatid, sabi ko nga if we will be honest right now, the most neglected place this Christmas season is this altar right here. The most neglected place is the wonderland of the Christians. Bakit po, kapatid?
Sino na sa atin ang nag-set ng profile family picture na ang background ay ito? I'm not judging. I'm just telling you the truth, brethren, na kung meron man po tayong hindi dapat ma-miss, ay ito po yun. This wonderland right here. Kapatid, masasabi ba natin, pag sinabi nating wonderland, a place full of wonderful things. If you will be honest tonight, kapatid, ilang wonderful things ang nangyari sa iyo, individual at sa pamilya mo, sa lugar na ito. Maraming pamilya ngayon ang pumunta sa pinakamagagandang lugar ngayong Christmas season, pero pag uwi, wasak pa rin ang pamilya nila. Maraming individual ngayon ang pumunta sa iba't ibang lugar. They spend a lot of money, pero pag uwi, sira pa rin ang buhay nila. Pero ilan ang mga kabataan at ang pamilya na naglakad patungo sa lugar na ito na hanggang ngayon ay nag-i-enjoy sila ng kanilang buhay. It's not about the lights. The wonderland of the Christian is not about this design right there. Because the wonderland of the Christian is about the life. Ilang pamilya ang pasira na sana, but when they walk towards this wonderland of Christians right here, nabuo ang pamilya nila. Praise the Lord. Ilang individual ang tinitingnan na ng mundo na wala ng pag-asa. Ilang kabataan ang napapariwara ang buhay. Kahit pamotor-motor pa kayo, kahit mapuntahan nyo pa yung mga lugar na kung saan sasabihin ninyong maganda ang view ngayong Christmas season, pero pag uwi ninyo, sira pa rin ang buhay nila. Pero nung naglakad ka dito, papunta sa wonderland ng isang Kristiyano, compare yourself right now from yourself before you walk on this wonderland. Ang daming kapatid na pwedeng nangyari sa buhay po natin, pero salamat sa Panginoon. Binuksan niya ang pagkakataon na ma-experience natin na maglakad patungo sa wonderland ng Kristiyano. And I'm not talking about the new places na sikat ngayon. Yung mga pinakamagagandang ilaw. Yung mga mapapabilang ka talaga ng 3, 2, 1. Tapos hindi iilaw yung parol. Kanina libang na libang ako doon. Yun yung pinapanood ko eh. Nagbibilang ka 3, 2, 1. Hindi yun yung lugar na kailangan natin. Ito mga kapatid. This altar right here, that had it not been for this wonderland of Christians, hindi mo mai-enjoy ang season na ito. Hindi mo mai-enjoy ang season na ito. Brother, I'm simply taking you back on that one place where you can say, this is my wonderland. Bilang isang Kristiyano, yan ang balikan natin. Yung masasabi natin, yeah, this is my wonderland. Bakit? Wala mang ilaw, pero alam ko may ilaw ito. Wala mang ilaw, ganito lang ang design. But I can say that this is my wonderland. Bakit? Hindi naman patungkol dito ang season na ito eh. Patungkol ito doon sa personang niluluhuran ko sa wonderland ko. That's why this is my wonderland. This is the place full of wonderful things. Kapatid, hindi ko kayang sabihin kung ano ang wonderful things na nangyari kay Sir Jiniel. Pagamat may alam ako konti. Hindi ko pwedeng sabihin kung anong wonderful things na nangyari kay Sir Randy, kay Sir Joshua. Hindi ko pwedeng ikwento sa inyo bakit po. They are the only ones that can express those wonderful things that happen in their life when they walk on the Christian wonderland. Minsan, pinagtsatsagaan natin yung winter wonderland sa Pilipinas. Winter ba sa Pilipinas? Nasaan na yun? Nilamig. Namutla. Di ba? Ini-enjoy natin yung winter wonderland sa Pilipinas. Alam niyo po mga kapatid, I'm not attacking those places. I'm just simply saying, brethren, wag po nating maliitin ang lugar po na ito. Kaya nga po, sabi ko nga po sa inyo, I'm simply taking you back
that you can finally say that this is my wonderland as a Christian. Brethren, kung nakalimutan man natin why this place became our wonderland, let me tell you why. This became your wonderland when God changed your guide. When God changed your guide. Yung pinalitan niya yung naggagabay sa atin. Everyone, ngayon po, before tayong mapunta dito, meron tayong isang bagay na sinusundan. And that is the world. That is the words of this world. That is the system of this world. Alam niyo po ba mga kapatid, hindi lang tayo ang nakaranas ng ganyan. Even the wise men, as we go back to the text, just like what happened to the wise men, in verse number 7, ano pong sabi ng Bible? Who is the person? Who is the person that was mentioned in verse number 7? Herod. Sabi po ng Bible, then Herod, when he had privately called the wise men. Sa madalit sabi mga kapatid, ang nagsasalita ngayon, si Herod. Sabi po ng Bible, then Herod, when he privately called the wise men, inquired of them diligently what time the star appeared. And he sent them to Bethlehem. Sino po ang nag-send? Si Herod. Okay? Sabi po ng Bible, then sent them to Bethlehem and said, go and search diligently for the young child, and when ye have found him, bring me word again, that I may come and worship him also. Now, Herod is speaking here, and Herod is giving the instructions to the wise men. Sa madalit sabi po, ang pinapakinggang boses ngayon ng mga wise men ay walang iba kundi ang boses ni Herod. Okay? Now, sa madalit sabi mga kapatid, their guide going to Bethlehem is the words of Herod. Amen? Are you following, brethren? Amen? Their guide papuntang Bethlehem is the words of Herod. Tingnan niyo po, sabi po dyan ng Bible, when they had heard the king, verse number 9, when they had heard the king, they departed. When they heard the king, they, the wise men, departed. Sino po ang pinakinggan nilang boses papuntang Bethlehem? Si Herod. Now, dito po mga kapatid, we can say that the guide of the wise men para makita po nila yung young child is the words of King Herod. But in verse number 9, God already intervened. Okay? Follow me carefully, brethren, para po makita po natin why this place right here became our wonderland. Huwag niyo pong kakalimutan that the very meaning of wonderland is a place full of wonderful things. Huwag niyo pong aalisin yan sa isip niyo. Going back to the story, they departed as the guide ang boses ni King Herod. Sapagkat sinabi ng hari, wala naman sigurong hindi susunod dito kapag hari na yung nag-utos, di ba? Pero kapag area leader, pwedeng hindi sundin. Amen. Di ba? Oh, kapag hari na nag-utos, hindi mo pwedeng baliin yan. Bakit? Mahirap-hirap ang parusa dyan. Di po ba? Now, yun ang kanilang guide. But in verse number 9, sabi ng Bible, when they had heard the king, they departed. And lo, the star which they saw in the east went before them. Pag sinabi pong before them, nasaan? Nasa harap,
nasa likod. Nasa harap, nasa likod. Nasa harap. The star that they saw on the east went before them. Mga kapatid, kung nasusundan nyo na po ang mensahe ngayong gabi, alam nyo na po kung saan ito papunta. Alam nyo na po, kapatid, kung saan ito papunta. Kaya nga po, ang sabi po ng Bible po dito, in verse number 9, which the star which they saw in the east went before them till it came and stood over where the young child was. And in verse number 10, when they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy. I don't know about you, brethren, but I think this is what the Bible says. Wala po akong nabasa sa kwento po na ito na nung sinabi ni King Herod sa mga wise men, pumunta kayo ng Bethlehem at pag nakita nyo yung young child, sabihin nyo sa akin para ma-worship ko din siya. Wala kang mababasa on that following verse na nagsaya yung mga wise men. Wala kang mababasa, kapatid, diyan sa talata na yan, na nagsabi na yung mga wise men ay nagsaya. Oy, masaya tayo dapat. Bakit? Kasi si King Herod gusto niya rin makita yung young child. Kasi gusto niya rin makita si baby Jesus. Kasi gusto niya rin makita yung young child para ma-worship din niya, para mabigyan niya rin ng regalo, para mabigyan niya siguro, maabutan niya rin ng ampaw. Magsaya tayo. Bakit? Ganun yung kaisipan ng ating hari. Kapatid, wala kang mababasang ganun. Kailan mo mababasa na nagsaya ang mga wise men? When the star from the east went before them and stood over the young child, and when they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy. Oh, kapatid, listen up, ilipat po natin yan sa ating buhay ngayon. Naalala mo ba dati, kanya-kanyang pamamaraan din tayo para masabi natin, ito yung buhay na gusto kong maging. Gusto mo maayos ang buhay mo, kanya-kanyang pamamaraan ka din. Kung sino-sino ang tinitingnan mo, young people, kung sino-sino ang pinapanood mo, kung sino-sino ang pinapakinggan mo mga counselors para sa mga married couples, para ano po? Para maayos ang ating buhay. You are trying to have a guide from this present wicked world. Nakuha mo ang lahat ng yun. Napakinggan mo ang lahat ng yun. Did it really help you? Did you rejoice with exceeding great joy as this world became your guide? No, sir, no, ma'am. Kaya nga kahit anong panggagaya ng mga kabataan ngayon, malungkot pa rin ang buhay ninyo. Kaya nga kahit anong pangpupursige ng mga mag-aasawa ngayon, ang lulungkot pa rin at parang kulang pa rin ang kanilang buhay. Bakit? Bilang isang anak ng Diyos, kapatid, hanggat hindi mo pinapalitan ang guide ng buhay mo, you will never rejoice with exceeding great joy. Pero kailan kayo sumaya? Young people, kailan ka naging masaya? Tatay, nanay, kailan naging masaya ang pamilya mo? When God changed your guide. When God changed your guide, kailan nangyari yun, kapatid? Did you know kung kailan nangyari yun sa inyong buhay? When you walk on a Christian, in a Christian wonderland. Kapatid, sabi ko nga po sa inyo hindi mo makikitang nagsaya yung wise men nung nagdeklara yung hari na hanapin mo yung young child para mapapurihan ko rin siya. Hindi sila naging masaya? Wala kang masasabi sa Bible na nagsaya sila? But when they saw the star, na nag-serve ngayon na bagong guide ng mga wise men, they rejoice with exceeding great joy. Kapatid, di ba? Bago ka lumuhod sa altar na ito, malungkot ka din. Nasa iyo, aminado po tayo, nasa inyo na eh. Meron po tayo mga ilang mga tao po dito, nasaan nila ang PhD, ADHD, in short,
wala na silang hahanapin sa buhay. Educational-wise, financially-wise, everything. Pagkalooban pa sila ng physically na maayos, we can say that they don't need God. We can say na pag tinignan mo, pambira tong tao na to. Kaya nga sabi nga ni Sir Joe kanina, di ba? Kaya minsan yung Kristiyano yung napapasana all eh. Alam niyo po kapatid, that is very true. Kasi kapag tinignan mo sila, kung ano, wala nang hahanapin to si Brother Jiniel. Nasa kanya na lahat. Nasa kanya pa siya. Diba? Kaya minsan pag tinignan mo yung tao, mapapasana all ka eh. Pero kapatid, ang buhay ay hindi lang hanggang dun. Kaya nga maraming nagsasabi, katulad ng sinishare ni Sir Roy kanina. Ilang taon po yun, sir? 20 years old. Hindi na alam ang gagawin. Dumating na siya sa pinaka dead end ng kanyang sarili. Kapatid, we can say, hindi ko man po kilala yun, but I don't know. Maaring pag tinignan mo ang kanyang family, maaring sabi mo, kumpleto na sila eh. Wala na silang hahanapin. Nasa kanila na ang lahat. Pag tinignan mo, okay sila. Pero bakit ang lungkot? Bakit meron pa rin kulang? Bakit meron pa rin space on their life na hindi kayang punan ng mundo na ito? It's because that is not what life is all about. Bakit sila nasa ganun lugar? It's because they follow the wrong guide. Mali ang tour guide ng buhay nila, kapatid. Ang tour guide ng buhay nila is the words of this world. The words of this world. Kaya nga kapatid, tayo po ay magpasalamat sa Panginoon na binago niya ang guide ng buhay po natin from the words of this world to the words of His mouth. And I'm talking about this book right here. Ito na ngayon yung nagsilbing gabay ng buhay po natin. You have now that joy that exceeds everything in this world because God led you to a place na natutunan mong lumuhod at makipag-usap sa Diyos. And this place became your wonderland because here you witness the power of God when He changed your guide. Di ba bago ka lumuhod dito, sabi mo pa nga dun sa nag-alok sa yung mag-share eh. Ano ba yan? Mapapakinabangan ba yan? Makakain ko ba yan? Sabi nga ni Pastor, sige, kainin mo. Di ba? Mapapakinabangan ko ba yan? Di ba may mga ganyang kataga tayo before because we thought we have everything. We have the right guide. Pero not until you walk on the Christian wonderland. Natuto kang lumuhod. Natuto kang makipag-usap sa Diyos. And from this wonderland, mga kapatid, you experience the power of God. You have experienced the power of God individually. You have experienced the power of God with your family. That's why this place became your wonderland when God changed your guide. This became your wonderland when God changed your purpose. Not just only He changed your guide right here, but He changed also your purpose. Just like also the wise men, before they have another purpose. The purpose is pag nakita nila yung young child, what is the purpose? Ang purpose nila, pag nakapunta sila doon, nakarating sila, babalik sila sa hari. That's the instruction. At yun ang purpose kaya sila nag-depart. Para hanapin yung young child at kapag nakita nila kung nasan yung young child, balik sila sa hari. That's the purpose of the wise men before. But when God changed the purpose of their trip, instead of bringing back the message to the king, they fell and worshiped the child. Kapatid, anong purpose mo nung pag-unang punta mo sa simbahan na to? Ano ang purpose mo noong una kang pumunta dito? Familiar, di ba? Dati sabi mo, pagbibigyan mo lang yung nag-imbita sa'yo. Sige, ang kulit eh. Katok ng katok.
Sabi sa akin, kamusta? Ayaw ko na nga siyang makita. Puro naman, siya na yung bumisita. Ako pa yung obligado magpamerienda. Binilang ko ng Skyflakes, ayaw. Binilang ko ng Spanish bread, naghanap ng pandikoko. Binilang ko ng siopaw, sagot sa akin, walang siomay. Di ba? Alam natin, familiar. Ano sabi natin? Pinagbigyan ko lang naman yan, kaya ako nandito ngayon sa church. Sabi mo nga nun Sabi mo, di ba, para sa mga parents, sige, pagbibigyan ko lang yung anak ko, Mother's Day, Father's Day, pagbibigyan ko lang yung anak ko. Di ba? Pero ngayon, kapatid, as you can see, buo kayong pamilya na nandito. At ikaw, individual, mula sa isang beses lang na pagpunta mo, ngayon, ginagamit ka ng Panginoon. Bakit? When you walk on this Christian wonderland, God will change your purpose. Huwag mong isipin na pag pumasok ka sa pinto na ito at lumuhod ka sa lugar na ito, huwag mong sabihin walang gagawing wonderful things ang Diyos sa buhay mo because this place is a Christian wonderland. Kapatid, di ba sabi ko nga sa inyo, iba-iba ang purpose ng pagpunta natin dito. Sabi ko nga, maaring nabagot lang talaga kayo. Oh, sige, nakasampung send na ng link sa akin. Sige na nga, pupunta na nga ako. Lahat na ng link, sinabi, nakailang palit na tayo ng Facebook page. Send pa rin ang send ng link. Humina, lumakas ang internet. Hala, sige, link pa din. Link ng Sunday morning, link ng Sunday afternoon, link ng Tuesday, Thursday, Friday. Doon sa 2 araw na yun, 3 beses pa mag-send ng link. Baptist lunch, staying alive. Baptist lunch, the preparation. Meron pang our family time with God. Ano ba yan? Ang daming link. Sabihin natin yan ang purpose. Sige na nga, pupunta na ako. Individually at sa buong pamilya. Sabi ko nga, iba-iba ang purpose. But when you walk on this Christian wonderland right here, huwag ka na magtaka kung bakit buong pamilya na kayo ngayon ang nagsisimba dito. Huwag ka na magtaka, ikaw na individual na kabataan, mapababae, mapalalaki, kung bakit ganito na ang kasuotan mo. Maaaring pumunta ka dito na yung gantong forma ay baduy sa'yo. Maaaring pumunta ka dito na nung ikaw ay babae, for all have sinned, there is none righteous, no, not one. Wala kahit isa. Pwede ba yun? Diba? Maaring ganun ang itsura mo. Maaring ganun ang buhay mo. Bakit? Kasi nga, wala, nakulitan ka lang eh. May iba kang purpose. Pero just try to look at yourself right now, young people. Fathers, mothers. Pag tumingin ka sa kaliwa, kita mo katabi mo mga anak mo. Maaring hindi sila ang una mong purpose kung bakit ka pumunta dito. But when you walk on this Christian wonderland, always expect, brethren, that God will change your purpose. Kapatid, alam niyo po ba, kung hindi nasunod, o kung ang nasunod ay yung purpose ni King Herod, we're not gonna enjoy this season. Bakit? If you're going to read the story deeply, what is the purpose of Herod? To destroy the young child. Eh ang problema, pinalitan ng Panginoon. Pinalitan ng Panginoon mula sa pagpalit ng guide na bago ang purpose. When they were come into the house, verse number 11, they saw the young child with Mary his mother and fell down and worshiped him. And when they had opened their treasures, they presented unto him gifts, gold, frankincense, and myrrh. And being warned of God in a dream that they should not return to Herod, they departed into their own country another way. Kapatid, di ba? Pagpasok mo dito, iba ang purpose mo. Paglabas mo dito, may bago kang purpose na bitbit. Kaya next Sunday, nung pagbalik mo, nagkaroon ka ng commitment na magpapagamit ka sa Panginoon. Yan ang rason kung bakit ka bumabalik. Yan ang rason kung bakit ka bumabalik, kapatid. It's not about the people around here in this church.
ang rason kung bakit ka bumabalik. Kung bakit ka bumabalik, young people, kung bakit buo ang pamilya mo ngayon, it's because when you walk on the Christian wonderland, God changed your purpose. God changed your purpose. That is why, brethren, this Christmas season, let us all be careful because the devil will take away our focus. Papaniwalain ka niya that your wonderland is not here. Your wonderland is out there. Yan ang gagawin sa iyo ng dyablo. Papaniwalain ka niya na, anong wonder dyan? Tinan mo, bakat pa yung tape po. Anong wonder dyan? Ang gamit lang ni Brother Jay ng paglilinis dyan, vacuum. Kahit pag gumanong ka, tinan mo, lumilipad pa yung alikabok. Anong wonderland? Paano mo masasabing wonderland yan? How will you able to tell? Ilaw, di umiilaw. Tanggal pa. How will you able to tell that this place is wonderland? Hindi pantay. Kulang sa dikit. Maglalakad ka papunta dito, nasa ng ganda. How will you able to call this place a wonderland? No, it is not about this. It is not about the lights. It is not about how the place looks like. It's about how God changed your life on this Christian. Kapatid, sabi ko po sa inyo, ang mahalaga dito, nais ko pong sabihin sa inyo, ay hindi yung lugar. Ang mahalaga dito ay yung kung paano ka luluhod at lalapit sa rason ng season na ito. Yan ang pinaka-importante sa lahat. Just like what happened to those families from the areas. Hindi magiging ganun ang kanilang pamilya had it not been when they walk on this Christian wonderland. Hindi magkakaroon ng totoong kasiyahan yung mga young people na yon kung hindi sila naglakad toward this Christian wonderland. That's why this Christmas season, let us check ourselves individually, because the devil will try to take away your focus on this wonderland and ililipat niya ang inyong focus towards the wonderland of this world. Yan ang plano ng dyablo ngayong season na ito. Kaya nga magpasalamat tayo sa Diyos na binigyan ka ng provision ng Diyos na makapag-invest doon sa Ramos Tarlac na we called it the Baptist Ranch for you and your family to have also that wonderland outside. Hindi nyo po ba naisip yon, mga kapatid? Na yung wonderland natin dito ay in-extend towards that place. Where you can bring your family there. Malayo sa anumang impluensya ng mundo na ito. That I promise you that when you take a picture, whole body. Whole body, hindi half body. Bakit? Because that's your wonderland. Sabi ko nga po, mga kapatid, this season, let's be careful, brethren. Wala pong malakas sa atin. Wala pong malakas sa atin. Brad, pera lang katapat niyan. Ako sikat. Tingin mo, madadali pa ako ng ganyan. Kapatid, wala pong malakas sa atin, mga kapatid. Kapatid, nawa ay masumpungan po tayong matapat this season. Nawa ay masumpungan po tayong matapat na naglilingkod po sa Diyos as we all continue. I said, as we all continue. Continue. Hindi pa tapos ang December, huwag ka masyadong palagay. May 2 linggo pa. 2 linggo pa, kapatid, ang buwan ng December. Sabi ko nga kanina, 24 and 25 is coming up. Saan ka kaya matatagpuan? Wonderland mo bilang isang Kristiyano o wonderland ng mundo? Coming from the very meaning of the word wonderland, hindi mo pwedeng sabihin may wonderland ang mundo. Ulitin ko po. Coming from the very meaning of the word wonderland,
hindi mo masasabi na may wonderland ang mundo. Because wonderland is a land or a place full of wonderful things. I said wonderful things. Nasaan ang wonderful things? They have wonderful things toward your eyes. Pero ito, sabihin man natin walang wonderful things sa kanilang mata, pero dapat nandito po mga kapatid ang wonderful things. Nandito mga kapatid ang mga wonderful things na nangyari. Hindi nakita, kundi nangyari sa buhay natin. The wonderful things of this world will always be based on your eyes. But the wonderful things ng isang Kristiyano will always be based on what you have experienced in your life. Bakit po? Because that is wonderland is all about. That's why this Christmas season, let us all be faithful to God as we continue walking on a Christian wonderland. Tayo po lahat ay magsitayo. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa oras po na ito na inyong pinagkaloob po sa amin. Thank you, O God, for the message this evening. Purihin po ang inyong pong dakilang pangalan. Kayo po, O Diyos, ang patuloy na kumausap sa mga anak po ninyo. Help us to make a commitment to you, O God, na amin pong iti-treasure ang isang lugar that we called wonderland ng aming pong buhay. Salamat, Panginoon, sa katotohanan ng iyong salita. Thank you for using the wise men, O God, as the perfect example of our lives, of our present lives, O God. Thank you. Continue to speak to your people, O God, sa bawat individual at sa bawat pamilya. Dakilang Diyos, maraming salamat, Panginoon, sa natapos na preaching, Lord God. Thank you, Heavenly Father, for the message. Thank you for shaking the foundations of hell, Lord, with a message like this. Maraming salamat, Panginoon, sa pagbibigay linaw sa bawat miyembro at bisita ngayong gabi. On the right perspective, Lord, for Christmas. Na hindi po kami madadala, Lord, with the way the world celebrates Christmas. But help us to look, Lord, for the true meaning of Christmas. It's not an emotional thing, Heavenly Father. It's a battle, Lord God, between right and wrong. It's a battle, Lord, between our Savior and the devil. Ito ay labanan, Panginoon, na hindi po kami madadala ng panawagan ng sanlibutan how to celebrate Christmas. Give us the purpose, Lord, in our hearts to stand up for what you fought for on the cross at Calvary 2,000 years ago. Oh, Lord God, it's not a joke, Heavenly Father. When young people get lost, when families get separated, when fathers and mothers go astray, because they have no guide. They have no purpose. Maraming salamat, Panginoon.
with the Christian wonderland that you have established in this church. None other, Lord, than the purpose of us coming here to bring all the praises and glory and to worship you, Lord. Oh, Lord God, we can do nothing apart from Thee. Malakas pong kalaban, Panginoon. Pinapakita ang kanyang lakas sa iba't ibang kulay ng liwanag ng Christmas. To draw us away, Lord, from the true meaning of Christmas. Help us, Lord, to see beyond the lights. Help us to see beyond the gifts. Help us to know, Lord, that what you have established, what you have won 2,000 years ago is still effective today. It is still our victory today that was won 2,000 years ago. Look at the families here tonight, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, that your word will save souls. Your word will change lives. Your word will unite families. Ito ang totoong meaning ng Christmas, Panginoon. Thank you, Heavenly Father, for using Brother Maki tonight. Keep us all safe, Lord God. Help us to enjoy the fellowship. All this I ask, Father, in Jesus' mighty name. Amen.